Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello, hello, hello. Sana ay hindi kayo nata-traffic at sana ay busog na rin kayo ngayong gabing ito, ha? Yung hindi pa, chill lang kayo at sasabayan namin kayo sa inyong pagkain. Magandang gabi po. Ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ang pansamantalang humahalili sa ating abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Walang iba, Attorney PG. Hello, good evening, Attorney. Good evening sa inyong lahat. Ayan. O, dahil dyan, paiksi ng paiksi sinasabi ni Attorney PG. No? Kasi nga. Ano pa? Haba ako. Good evening. Ganyan. Ay, Kuya Cesar yan. Naalala mo si Kuya Cesar? Okay, sige. Good evening. Pero parang hindi ko pa panahon si Kuya Cesar. Magpakatotoo tayo. Joke lang. Sige, game. Ano yung Globe users at saka Smart users sa telephone? Sa Globe, 0954-310-0331. At sa Smart naman, 0961-770-8807. Ayan. Okay. Hindi na nga kailangan i-memorize dahil nandiyan dyan sa inyong mga screens. Okay? So anyway, para makarami tayo ngayong araw na ito, ito na ang ating first question. Interesting to. Yan. Si Demi. Oo, Demi Moore. Wow, pares tayo na iniisip, ha. Alam mo yung ghost? Ghost, naman. Nauso na. Nagpakupit ako ng buhok noon dahil... Really? Oo. Bakit parang it's a tie tayong dalawa? Ako rin. Ako rin, diba? Oo, nagpagupit ako. Parang naisip natin, parang bagay ata sa atin yun, kahit, pero hindi natin kamukha si Demi Moore. Yun nga rin ang akala ko eh. Hanggang akala lang pala, di ba? Anyway, so eto na. Ang mama ko po sobrang secretive pagdating sa health niya. Noong 2014, nagulat kami na nagpa-opera siya ng gallstones tapos hindi niya sinabi sa amin. Ngayon namang 2025, simula pa February, ay inuubo na siya ng malala. Pinilit ko siyang magpa-check up pero tinatago niya po yung results at sabi niya ay okay daw siya. Pero nung May, grabe na po ang ubo niya, halos 2 linggo na. Kinabahan ako na may related ito na sa nakita sa x-ray niya. Ayaw pa rin siyang magpa-check up ulit. Worried ako bilang bunso. Legal ba na pwede kong tanungin sa doktor yung tungkol sa medical history or past check-up results niya kahit hindi siya pumapayag? Uy, magandang katanungan to. Magulang, anak. Hindi pwede. Hindi pwede. Oo. Kahit na anak ka na dapat concerned ka sa parents mo, Pwede ka na, magandang concern ka sa parents mo, pero iba ang medical secrecy. Parang, unless, there's only one reason. Ano? Kung de-declare mo ikaw ang guardian ng nanay mo. Pero, legal guardian, ha? Pero kung ganyan, kailangan sabihin mo, hindi na capable ang nanay mong alagaan ang sarili Pero niya. parang unfair naman yun, attorney. Oo. Parang kung ako naman, bakit ganun? I wanted to take care of my parents. Kasi ang tanong niya, kung legal ba na pwede kung tanongin yung doktor niya, hindi ka kasagot. I have a question regarding that. Kasi pag na-hospital ang parents natin, tayo naman yung kinakausap. Pag ganon, pag emergency na, if the person is not capable na of making a decision, like for example, nakaratay na. Pero kung ganito lang, pupunta ka sa doktor, sa klinik, at tanongin, pwede ko bang malaman ng record ng nanay ko? Hindi ka nibibigay ng doktor sa iyo yan unless pumapayag, unless there is a consent. So ang gawin mo, samahan mo na lang yung nanay mo. Oo. Kung gusto mo, pag nagpapacheck up ang nanay Samahan mo. Pero ang problema, secretive nga raw ang nanay niya eh. Oo. Sinicret yung... Habang inuubo siya, ikaw ang kumausap sa doktor. Oo. Or, actually, bakit ba secretive ang nanay mo? Gusto kong malaman. Ako rin, ba't gano'n? Napakahirap naman na once again, parang iniisip ko, this is not a legal problem, but more of maybe a family issue problem. That's very true. Oo, Anyway, diba? Anyway, sana lang ay magkasundo kayo ng nanay nyo at Kasi mapapayag mo siya. Kasi a court order will Okay. do that. Or just in case na, kunwari lang, example lang, no? Sabi, oy, samahan na kita magpa-doktor. Oo. Kaya nga, Sige na, okay legal lang. parang baka mas mainis pa ang nanay mo kung malaman yan, pinipilit mo ang doktor. Lalo siya magiging secretive
Pero may mga ganyang kasing kaso, attorney. Example Oo. yung may mga nanay na ayaw nilang paproblemahin yung ayaw kanilang nila, mga they anak. don't wanna become a burden. Sasabihin niya, kahit na may cancer na siya, hindi ko sinasabing ito ha. Ang sinasabi ko, there are times na ayaw nilang malaman yung kanilang sakit dahil number one, they do not want to be the burden. And number two, gusto nila puro masaya-masaya lang. Paano nga kung how can you damayan yung nanay at parents mo? Paano yun? Paano mabibend ng batas yun? Hindi lahat merong sagot ang batas sa mga ganyan. Yun nga. Kasi, tatama yan. Ayaw maging burden, ayaw mag-ano, or minsan, personally, ayaw nila malaman na may sakit sila. Kasi parang, ako, minsan mayroon akong mga mami ko dati, ganun. Ayaw niya nagpapa-check up kasi matanda na ako. Kung malaman kong may sakit ako, ano pa magagawa ko? May ganun din nga Merong talaga. ganon, Okay. Anyway. Pero hindi natin Wala na kami magagawa. Hindi, ang tanong is kung legal ba na pwede kung tanungin yung doktor niya ng Hindi. kanyang medical records without her consent. The answer is a simple no. Diba? Samahan But mo na lang, friend. Samahan mo na lang siya. Okay, sige. Eto na. Ang ating texter number 2, si Nancy, siya naman po ay from Cebu. Pero bago tayo pumunta doon, may caller muna tayo. Pagbigyan natin ng caller na si Dane. Dane, magandang gabi sa'yo. Good evening, Dane. Are you there? Dane? Jane? Sige, let's go. Ayan. Ayan, naririnig Ayan. na kita, Dane. Naririnig mo ba kami, Dane? Parang nanghihina si Dane. Oo. Jane? Naku, grabe. Galing sa baul, ha? Oo nga. Okay, sandali. Babalikan May natin si static, Jane. may static. Okay. Si Nancy ng Cebu, 29 years old. Kadalasan po, delay ang sahod namin. Minsan, 1 day ang delay. Minsan naman, umaabot ng 4 days. Sabi, naka-leave o minsan nasa business trip po yung staff na nagre-release ng salary. Napapansin ko po na wala silang consistent process para sa salary release given na medyo malaking kumpanya naman sila. Takot akong mag-complain kasi under probation pa po ako at natatakot akong mapag-initan. Legal po ba na ma-delay ang sahod? Valid po ba yung reason na yan? Nakaka-frustrate po. Hindi dapat! Oo. Naiintindihan ko na nakaka-frustrate. Oo, nakaka-frustrate. Kasi syempre may mga bayarin ka na nakaschedule. Totoo yan. Alam mo bakit? Bakit? Kasi maawa ka naman dun sa mga taong kailangan talaga. Oo. Kunwari, like ikaw may-ari ng kumpanya, may kaya ka, so parang you don't live on a paycheck to paycheck existence. Yes, Pero oo. yung mga nagtatrabaho sa'yo, kadalasan paycheck to paycheck yan. Totoo. At saka yung iba, if I'm not mistaken meron akong mga nakilala dati, umuutang pa kaysa naman dapat na nabayaran na siya ng sweldo niya. May interest pa yung mga yon. Oo, nakakasad yun. Sa batas kasi, okay, ang nasa batas, once a month ang sweldo. At least. Once a month? Once a month. Kala ko 15:30. Yun ang ginagawa ngayon, 50-30. Pero pag sa, once. Yung at least, at the very least. Okay. Diba? So, ngayon, tama bang ma-delay? Okay. Minsan talaga nangyayari yan, nade-delay. Lalo na kung, pero ito malaking kumpanya eh. Kung malaking ngongo lang. Pero, kung kunyari, malaking kung kumpanya. unjustifiable yung reason at laging may delay, Oo nga. pwede ka magreklamo sa doon. Ayun. Baka daw kasi mapag-initan siya. Pwede ka naman magreklamo nang hindi mo sinasabi pangalan mo eh. Pwede. Yan, oo. Pero alam mo ang pinaka-advice ko? Ano? Lumipat siya ng trabaho. Tama. Lumipat ka ng trabaho, te. Oo, kasi kung ganyan na rin lang, I do not think that this company will last. In fact, you have to check the mandatories. Baka hindi ka binibigyan. Oo nga, check mo baka yung hindi ka, Yeah. yung mga SSS mo baka hindi Correct. pala Hindi nire-remit. bayad. Oo, hindi bayad. So, Binabawas sa'yo pero hindi pala Ako, ang dami kong ganyan na mga kliyenteng
gugulat sila na para pagdating utang sa SSS, hindi pala na-remit. Correct. So medyo isip-isip ka na, hanap ka na ng better job. Better employer. Yes, better Kasi employer. definitely, kung nade-delay yan at kung consistent at wala namang magandang dahilan, it's actually one of the violations sa DOLE. Pwedeng ireklamo ang employer. Kasi Kung alam mo kung lagi. Correct. Kasi kung minsan lang naman, Hindi, at saka minsan kasi, eto lang ha, minsan kasi ang sweldo, sabihin mo ng 14. O minsan, ay, 14, 15 is a Saturday, edi 16 na. Kasi Sunday, wala naman, dapat edi yan 16 kung na. mahusay ang iyong employer, kung it falls on a weekend, Dapat 14 pa lang binibigay na. yes. Pero hindi naman masama kung bigay dyan naman niya ng Monday. hindi naman siya nagva-violate. Hindi naman siya nagva-violate. Oo. Pero kung buwan-buwan, parang may problema, sa tingin ko, lumipat ka na. Lumipat ka na lang. Nalulugi na yan, te. Oo, parang, kasi ang mangyayari, magreklamo ka kung talagang wala naman, kung hindi na sila ganun ka-viable, Oo. baka sayang lang ang effort. Correct. Sayang lang ang effort. At saka, wag kang matatakot na mawawalan ka ng trabaho basta masipag ka maghanap ka ng trabaho. Oo, mukha namang, alam niya yung, maalam naman tong si, maalam siya. Good So, luck ha. Good luck. O sige, si Dane nandyan na ba? Oo nga. Jane 1, Wala Jane 2, Wala pa rin. Jane 3. Wala pa rin. Wala pa rin si Magparamdam ka din. Okay, sige. Are you with us? Ayun na, parang may narinig ako. Nagpaparamdam nga sa'yo eh. Oo nga. Mukhang umepekto. Umepekto yung pagpaparamdam eh. Ano ba? Okay? Wala pa rin. Wala pa rin. Sige, next question tayo muna. Si sender na si Patrick ay 31 years old from Bulacan. Okay. May binili kaming lupa last 2023 dito sa Quezon City. Promising ang location, hindi na kami nagdalawang isip na kunin ito. Ang mali lang namin ay hindi namin alam na may ibang may-ari yung lote na ito. Di nila chinek? Bali, maliit lang na acquire namin, parang 50 square meters lang. And yung lupa, totoong may-ari is 300, kasama yung sa amin doon. Marami kami sa lupa na pinaalis. Lahat ng sakop ng lupa ng totoong may-ari. May habol po ba kami rito? At in short, na-scam. Na-scam sila, parang wala silang habol. Kahit ma-refund lang namin ang pera namin Yan, na napagbilhan, kahit wag nang ginastos sa pagpapatayo ng bahay. Ouch! Oo nga. Meron po kaming deed of sale pero wala pong titulo. Ouch na ouch. Oo nga. Okay, lesson yan. Yung caveat emptor, ang duty ng isang buyer, ang i-check man lang sa Registry of Deeds kung ikaw'y bumibili ng lote, kung binigyan ka ng titulo. So, inaamin naman nilang hindi nila ginawa. Oo, sakit ng katotohanan. Inamin yung, kasi ano yan buyer beware. Di habulin niya yung nagbenta sa kanya. Yun Estafa, estapador, balasubas. Tama yan. Yan ang iyong, ngayon, ang remedy mo, kumbaga. Yeah. Not all is lost. Not all is lost. What is lost is the title. But yung utang, kasi sinasabi naman niya, handa naman siya. Alam, inaamin niya, kasalanan niya. So, sana lang man lamang ay mabayaran siya dun sa So, maganda, alam mo kung ano yan? Estafa. Yan. Kasi someone pretended to own something which he did not own at you were induced into parting with your money. Yes. Kasi hindi lang to civil complaint na isoli ang inaibayad, pero niloko kayo. Correct. Naloko talaga kayo. At kung marami kayo, syndicated estafa. Damihan mo pa. Ang syndicated estafa ay 5 or more ang nalo. In short, non-bailable yan, nang mabulok yan sa saan nga? Sa kulong. Yun. Hindi, so estafa yan at the very least. Yan. Alam mo kung bakit maganda ang estafa? Siyempre, mahirap ang makulong. Mas likely na babayaran ka uli. Mama, isusoli sa'yo ang Yeah, that's very true. Anyway, ito na. Si Len naman ay 34 years old ng Alabang. Nagbigay at nilagay ako ng kapatid ko sa SPA ng pamangkin ko para kumuha ng passport. Nasa abroad sila. May expiration po ba ito? Yun muna. Nilagay siya as
SPA ng Ang pamangkin SPA niya. ay special Para power. kumuha ng passport. Una muna sa mga nakikinig, ano ibig sabihin ng SPA? Special Power of Attorney. Ginagawa po yan, kumbaga, kung hindi mo magawa ang isang bagay, ino-authorize mo, pinapayagan mo isang tao to act na as if ako, act on your behalf, on certain things. So, an SPA can be a general SPA or a special SPA, meaning specific act lang. So may expiration ba yan? Technically, kung walang nakalagay sa SPA, walang expiration Okay. yan. So, ang tanong naman niyang sumunod, I checked the paper several times, wala naman nakalagay. hindi So, wala. I'm assuming na wala. You can assume wala kasi kung wala nakalagay. The Kasi- SPA expires if there is a period in it or kung namatay yung nag-grant. Okay. Di pa kasi ako makagawa kasi ano daw? Di niya Di niya busy siya, maasikaso busy, ngayon. busy. Di rin naman kami nagmamadali. I'm just worried na baka ma-expired at di magamit yung SPA. Last August 2024 pa. Okay lang yan. Okay lang. Aha. Ang SPA, as long as wala naman siya expired at hindi nakalagay kung kailan na mag-expire, that's not. The only way it will expire is if the one who granted you the SPA will say na hindi na yan, so susulat ulit siya na yung SPA na binigay ko sa'yo, hindi na, wala nang visa yan. Or kung knock on wood, kung mamatay naman yung nag-grant ng SPA, Okay. natural yun na mag-expire. Okay, So, see. pero alam mo, asikasuhin mo na yan. Oo nga, 2024 pa, friend. Oo nga. Oo. Sige. Okay, next. Si Kobe. 32 years old na ang Paranaque. A friend of mine overstayed in the Philippines for 16 years after arriving as a child. Oh my. Oh, She parang- was deported a few years ago and now wants to return but must settle her overstay penalty. An Meron yan immigration consultant quoted 630,000 but based on the 500 per month rate found online, it should be around 90 to 100,000. Attorney, do you have any idea how they calculate overstay penalties or any way we should deal Hindi with it? ako masyadong maalam dito. Immigration laws yan eh. Oo, alam ko na meron talagang overstay. Meron ba? Oo, meron. Parang alam ko wala. Tinan nyo, overstay penalty. Alam, I think, Meron yan. okay. O siyo, 500 nga per month. Meron okay. talaga. Plus an additional fee for a motion for reconsideration. Okay. Hindi ako masyadong ano sa immigration. Ay, hindi naman talaga lahat. Siyempre, Oo. kanya-kanya kayo ng expertise. Pero alam ko na may overstay penalty yan. Ngayon, okay. depende kung, hindi ko malaman kung bakit umabot ng 600. Kasi kung yung 500, hulaan ko na lang kung 500 yung base lang for everyday. 16 years, Diyos ko, tagal nun na overstay. And it's 500 pesos for every month, or for every day. Di, ganito na lang, friend. Anong pangalan niya, friend? Oo nga eh. Kobe. Si Kobe. Kasi, number one, bata ka pa nung pumunta ka dito, wala ka naman kamuang-muwang. Calling for a friend siya. Oo nga. Yung friend mo, batang-bata pa nung pumunta dito, baka naman yun, may consideration na. Oo nga. Why don't you go to immigrations, go to Paano the siya nakarating? So, ibig sabihin, meron siya mga magulang na nagdala sa kanya dito. Oo. At iniwan siya dito. Oo nga, parang baka naman pang maalala mo kaya or something na kwento. Kasi bakit naman siya naiwan dito ng 16 Or years? baka lang hindi pa baboy, hindi pa manok. Pero baka, na alam mo yung kasi pag busy yung mga magulang sa ibang bansa, iniiwan talaga yung bata dito. Kasi, Baka. alam mo yun, di ba, magtatrabaho muna ako Iwan ka muna kasi mahirap ang nani doon May bayad. Oh, So, pero dito ngayon, ka parang muna. ang mahal ng babayaran nila dahil Ayun na nga. gumastos sa nani. Oo. So, if I were you, go to immigrations right away. Oo nga eh. Okay? And ask the legal team of immigrations to answer you straight to the point. Yun Kasi, lang yun. kasi consultant lang to eh. Choncholtan yung kinuha mo. Huwag ka kumuha ng choncholtan. Pumunta ka Although, pumunta ka ng immigration. Kasi ang immigration may accredited na mga yung mga naka-ID. Accredited na consultant. Pero may dagdag patong na yun. May patong. Alam nga naman, thank you. Wala Oo naman. thank Hindi you. naman ibig sabihin na mali yun kasi hanap buhay yun. Yes. Pero, verify mo to kasi kahit ako nagtataka na bakit umahal ko 500 na month rate found online. Kung kahit na 500 yan, kung 16 years, ang taga. And honestly, bata ka pa noon nung friend mo. So baka naman merong may konting consideration. na wala ka namang magawa, hindi ka makalipad Yes. kasi kung wala ka namang At saka kung minor de edad ka, how would you know? Wala kang kamuang-muwang.
Diba? This needs further verification. Yes. Okay, go to immigrations right away. Hindi ko pwede pang mapapababa yung 639. Yes, that's correct. Okay, ikaw na mismo para kasi pag kayo nagpalakad, kahit sa consultant, may additional price yan, syempre. Malapit lang naman yan sa Intramuros lang. Correct. Si Angela, 29 years old ng Manila. I was texting my BF on his number. And it turns out, may iba pa pala siyang babae. Ay, ang sakit. Who replied, Beck, we've been together since February and I had no idea there was another woman involved. Ako, naloko siya. Even my family knew about me and my ex. Now, the other girl is threatening to leak my private may problema tayo. Private photos. Nako. Naka. She also said she plans to go to his workplace, Ay, nako, which is magugulo pa where dahil nga I naman, used to work. Ginalit mo kasi dahil ikaw pala ang I'm scared. Of course. Ano kaya pwede kong gawin? Hello, girl. Una, hiwalayan mo yung boyfriend mo na yan. Yan ang unang-unang mong gagawin. Hindi naman yung boyfriend na may kasalanan, yung girl lalo Hindi, kasi... Di ba yung girl lalo may kasalanan? BF, so una muna, hiwalay na siguro dapat kayo ng boyfriend mo, no? Dahil meron pala sa ibang babae. Oo. Ang nangyari, yung girl lalo na nakahanap sa kanya, nagagalit sa kanya kasi parang... Yung sa cellphone nung boyfriend niya, meron silang something. picture. Oy, bawal yan, ha? Bawal yan. Una, sa privacy. Oo. Pangalawa, sa voyeurism. Meron ganon. Idemanda mo siya. Yes, tinan mo sa Voyeurism Act. Bawal yan. Yan. Anti-Voyeurism Act. Yan. Voyeurism Law ng Philippines. Ayan o, Republic Act 9995. Uy, alam mo ba na ang daming ganyan na nalalagay sa mga TV patrol at saka saksi? Yan, ito. It is the act of selling, distributing, publishing, or broadcasting of photos or videos of sexual acts or private areas. I assume yun ang sinasabi niya, Yes, private I think photos. yun din yun. Without the consent of the persons involved. Actually, pagka yan nang blackmail ka, particularly under the circumstances where they have a reasonable expectation of privacy. Of course, ito, pasok na pasok siya dito. blackmail din, Pwede rin siya ma-blackmail. Pwede rin siyang harassment. Ang daming criminal charges. Pwede rin yan. Okay. So, Privacy saan siya pupunta? Police, NBI? Voyeurism Act yan. NBI ka na kasi Madaming daming nangyari ganyan. dyan, di ba? Dami ko nakitang ganyan recently, yung mga boyfriend, ganyan, girlfriend. I love you, hanggang sa nagpakita na hanggang lahat ng laman loob niya. Actually, pag yan pinano nila, krimen yan. Kasi nga, the Voyeurism Act 9995 was designed precisely for this situation. Kasi nangyayari nga yan. So, do not be scared. Do not be scared. Isuplong mo. At next time, Diyos ko, don't do it. Hindi, actually, ginagawa yan. Pero, make sure it's deleted. Delete nyo! Ay, hindi agad-agad. May cloud Kasi nagmamahalan kayo, akala mo. Akala mo, wala yun, hindi yun, hindi totoo yun. Bitter. Napaka-bitter. Pero hindi. Pumunta ka. Hindi, may tanong lang ako. Nakikinig ang daming tao dito, nga, di ba? biglang natahip. Parang iniisip nyo ba ngayon ng mga pictures nyo? Exciting ba? May excitement ba pag binivideo mo? I would suppose. Oo, para kung yes. Bakit ang daming, grabe ang tawa dito? Parang tahimik ang mga tao ngayon. Magsagutan kayo. Oo nga. Sagutin nyo kami. May excitement ba pag nagvi-video? Wala. Yung meron sumagot, wala. Yung unang sumagot ng wala, siya ang meron. Oo nga. Hindi, alam nyo bakit? Nakapagtataka na ang isang babae minsan na napaka-tahimik, pero meron. Do not judge a cover by its book. Beauty queen ka ba? Yung kilala kong beauty. My family. Okay, diba? sige. So, ang tanong ko, baka kasi may excitement na kabataan ngayon ganyan Psychologically, siguro, meron yan. Diba? Kasi, nung panahon natin, kasi hindi pa uso ang... Attorney, baka naman panahon mo lang. Sige, panahon ko na lang. Sige. Sige, go. Okay, wala namang, hindi pa, alam mo, wala pa nga cellphone, nabuhay ako na walang cellphone. Totoo, ako rin. Beeper pa beeper. Beeper, easy call.
Oo nga, tama. Oh, di ba? Tapos nagkaroon lang ako Tawa si Tita Gigi, o kala mo, hindi siya nabuhay sa ganyan. Tita Gigi, baka may makita kami. Oo, nataka nga mga tao wala, paano wala. nakikita ang mga tao nung panahon okay. natin na walang cellphone. Oo nga. Your word is law. Pag nagsabi tayo na gantong oras magkikita Oo nga, tayo, oo magkikita tayo noon. Hindi uso yung mga pag video call. Correct, Walang walang ganun. ganun. Wala yung, please send me a picture. Ay. Walang ganun. Ay. Oo, di ba? Ang ganda pa ng Ay. pagkasabi ko ng picture, di ba? Oo nga. Ngayon At sa saka kanila- hindi, I miss you eh. Can I see something? Yes. Ako, Diyos ko, ang daming mga naluloko. May ganon, doon. di ba? Pag nung panahon natin na walang ganyan, if you miss me, magpakita ka. Oo nga. Mas sincere yun. Tumatakbo pa sa Timbuktu yun. Oo, di ba? Eh, ngayon, Magpakita ka na, ang bilis lang, di ba? Oo, eh. That's bad. Oh, anyway, okay, sige. Pinagalitan na natin. Oh, pinagalitan. So, sa susunod, okay. At nasa huli ang pagsisisi. Lagi naman. Lagi naman. Wala naman lagi sa harap yun eh, di ba? Napakaganda nung parang biglang tatahimik ang ang studio. Oo, kanina, no? sabi ko, alam mo, maghahanap ako ng mga videos nito mga to. parang lahat dito guilty. No? Ay, may guilty agad. Oo, Sa studio, sige. tatahimik ang Hindi, studio. asus. O, sige. Anyway, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. Sana ay medyo natuwa kayo, natuto kayo, nakismile kayo, nakihuntahan kayo. I'm sure kayo rin nakikihuntahan, ha? Anyway, hanggang sa muli po, ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Ako naman na yung abogado de Campanilla, si Attorney PG. Yan, napansamantalang humahalili sa ating abogado de Campanilla. Yes. Hanggang sa muli. Bye everyone! Bye everyone!